Sa isang mataong kanto sa lungsod ng Maynila, tahimik na namumuhay ang isang babaeng nagngangalang si Lena Navarro. Hindi siya sikat, hindi rin kilala sa paligid. Ngunit may kakaibang presensya siya na tila may kaakibat na hiwaga. Palagi siyang nakasuot ng simpleng bestida, maayos ang kanyang ayos at bihira kung lumabas maliban na lamang kung bibili ng pagkain, gamit sa bahay o pupunta sa health center para sa regular check-up ng kanyang pagbubuntis. Magandang umaga po, Mang Rudy. Bati ni Selena habang inaabot ang bayad para sa isang supot ng kamote. Uy Selena, good morning din. Mag-isa ka na naman? Wala pa rin dumadalaw sa'yo ha. Tugon ng matanda habang bahagyang nakakunot ang noo. Ilang buwan na nga ba yung nasa tiyan mo? 7 buwan na po, Mang Rudy. Sagot niya habang bahagyang hinahaplos ang kanyang tiyan. Konti na lang, may kasama na ako sa bahay. Ngumiti siya, ngunit may lungkot sa likod ng ngiting iyon. Ang kanyang mga mata, bagamat payapa, ay tila puno ng alaala. Mula Davao ay lumipat si Selena sa Maynila. Dala ang isang maliit na maleta, ilang libro, laptop at isang tumpok ng baby clothes. Wala siyang sinamahan o nilapitan ni isang mangkaanak. Nangungupahan siya sa isang maliit ngunit malinis na apartment sa ikalawang palapag ng isang gusaling kahoy. Mula sa umaga hanggang hapon, nagtuturo siya ng online classes sa mga estudyanteng dayuhan gamit ang fluent niyang English. Your pronunciation is good, Kai. Ani ni Selena habang nakangiti sa screen. Now try to say it slower. Vegetable. Like that. Very good. May kabighani ang kanyang tinig. Kalma, maaliwalas at may karisma na hindi pilit. Ngunit sa kabila ng kanyang kabaitan at pagiging profesional, nananatili siyang misteryo sa kanyang mga kapitbahay. Hindi siya nakikipagkwentuhan ng matagal, hindi rin siya nakikialam sa mga chismis at mas pinipili niyang manatili sa loob ng kanyang bahay. Alam mo Mare, bulong ni Aling Tasing sa kapitbahay nitong si Dina habang nakatambay sa may kanto. Mabait si Selena pero parang may tinatagong sikreto yun. Oo nga hindi mo rin nakikitang may kamag-anak na dumadalaw. Wala ring lalaki, buntis di ba? Nasaan ang ama ng dinadala niya? Napabuntong hininga si Dina. At napansin mo ba, yung mga lalaki na laging nakamotor na nakapark malapit sa kanto? Laging nakatingin sa apartment niya? Akala ko nga mga tambay lang, pero parang may radio sa tenga yung isa. Tapos laging may hawak na cellphone. Parang binabantayan siya. Mga sundalo kaya yun? Napatahimik silang dalawa. Ang ganoong tanong ay tila isang senyales ng mas malalim na istorya. Ngunit walang may lakas ng loob na magtanong kay Selena. Dahil kahit gaano siya kabait, may aura siyang hindi basta-basta sinasalubong ng pang-uusisa. Isang gabi, habang pauwi si Selena galing sa butika, sumalubong sa kanya si Mang Rudy. Selena, kung ayos lang itanong, wala ka bang pamilya rito sa Maynila? Tanong ng matanda. Bahagyang napahinto si Selena. Napatitig siya sa matanda at saka ngumiti. Wala po akong ibang pamilya sa ngayon. Pero ayos lang po ako. Ligtas ako rito. Di ko lang maiwasan iha. Minsan may mga anino kang dala sa likod mo. Ingat ka palagi. Tumango siya at ngumiti. Ngunit sa kanyang paglalakad paakyat sa hagdan ng kanyang apartment, mabilis siyang nag-text. Check sa paligid. May napansin ng sibilyan. Iwasan ng exposure. Sa loob ng kanyang apartment, binuksan ni Selena ang isang kahong matagal nang nakalak. Sa loob nito ay isang ID. May pangalan niyang nakatatak sa kulay itim na background at ilang dokumentong may watermark ng isang ahensya ng gobyerno. Isa-isang ininspeksyon ni Selena ang mga papel. Bago niya ito muling isinara at inilagay sa ilalim ng sahig na may lihim na papel. Lumapit siya sa kanyang kama at humiga. Hawak-hawak ang isang maliit na larawan ng isang lalaki. Naka-uniforme at ito ay mingiti sa labi. Dalawa na tayo magbabantay sa anak natin, Elan. Mahina niyang bulong habang pumapatak ang luha sa larawan.
Kahit anong mangyari, hindi siya masasaktan. Habang humihimbing si Selena sa katahimikan ng gabi, sa kanto ng kanilang barangay, dalawang lalaking nakasuot ng civilian clothing ang tahimik na nagbabantay. May earpiece sila sa tenga at tumatanggap ng maikling utos mula sa comms. Subject is secure. Continue covert surveillance. Possible threat within 3 days. Stand by. Ang tahimik na babae na minsang pinagtakahan ng mga tsismosa sa barangay ay may dalang kwento na hindi pa nila alam. Sa likod ng maamong muka, may pusong nagdaan sa panganib at may buhay na hindi basta-basta. Ngunit para kay Selena, ang lahat ng ito ay para lamang sa isang bagay, ang kapayapaan ng batang nasa sinapupunan niya. At sa di kalayuan, may mga matang patuloy na nakamasid. Hindi lang ng mga kaibigan, kundi pati ng mga hindi niya akalaing babalik sa eksena ng kanyang buhay. Mainit ang sikat ng araw sa Maynila nang lumabas si Selena mula sa maliit na grocery sa tabi ng kalsada. May dala siyang 2 supot ng prutas, gatas at ilang gamit pang bata. Medyo mabigat ang mga bitbit niya, kaya dahan-dahan siyang naglakad pa uwi. Bagamat tila simple at karaniwan ng araw na yun, hindi niya alam na sa loob lamang ng ilang minuto, mababago ang takbo ng kanyang buhay. Sa kabilang bahagi ng kalsada, isang kulay abong SUV ang nakaparada ng pahilig. Palapit na si Elena sa kanto nang bigla siyang madulas sa may parte ng bangketa. Sa kanyang pagpapanimbang, bahagya ng tumama ang kanyang balikat sa gilid ng SUV. Isang bahagyang gasgas ang naiwan sa side mirror ng sasakyan. Biglang bumukas ang pinto ng SUV at bumaba ang isang lalaking naka-uniforme. Matangkad, maskulado at halatang may mataas na ego. Kilala siya ng ilang tao sa lugar bilang si SPO2 Arnold Kayanan. "Anong klaseng lakad dyan, ha?" Sigaw ni Arnold habang padabog na lumapit. "Buntis ka nga, pero hindi ka bulag." Nagkumpulan ng ilang tao sa paligid, ngunit nanatili silang nakadistansya. "Pasensya na po, sir. Nadulas po ako." Mahinaong sagot ni Selena habang inaayos ang mga nalaglag na pinamili. "Ano? Gagawin mong excuse yung pagkadulas mo para magasgasan ang sasakyan ko? Alam mo bang magkano ito, ha?" Walang kaabog-abog, biglang sinabunutan ni Arnold si Selena, dahilan para mapahamak siya sa kanyang tiyan. "Aray ko po, bitawan niyo po ako, please." Anas ni Selena, nanginginig na ang boses. "Bitawan mo nga, boss. Buntis yan," sigaw ng isang babae sa gilid ng kalsada. "Videoan mo yan, mare," bulong ng isa pa habang dinudukot ang cellphone. Habang inaayos pa sana ni Selena ang kanyang sarili, biglang tumilapon ng isang supot ng groceries. Sinipa siya ni Arnold sa tagiliran, dahilan para maupo siya sa kalsada. "Diyos ko po!" sigaw ng matandang lalaki. "Ano ka ba? Pulis ka pa naman." Lalong dumami ang mga tao. May nagbibidyo, may sumisigaw, pero walang may lakas ng loob na lumapit. Malapit sa pinangyarihan, isang babaeng pulis na nakasakay sa patrol motorcycle ang natigilan sa kanyang kinatatayuan. Siya si Officer Elisa Misarol. Bagong salta sa lungsod at kadete pa lamang noong 1 taon. Nakita niya ang buong pangyayari, mula sa pagsigaw ng opisyal hanggang sa pananakit nito sa buntis na babae. "Sir Arnold," mahina niyang tawag habang papalapit nanginginig ang kamay. "Buntis po siya. Hindi yata tama yan." "Shut up, Mirasol. Ako ang superior mo. Wala kang nakita." Biglang lumuhod si Selena, hawak ang tagiliran. Sa kanyang pagyuko, nahulog mula sa bulsa ng kanyang bag ang isang black ID case. Gumulong ito at bumukas sa mismong tapat ng sapatos ni Arnold. Napatingin si Eliza. Lahat ng kulay ay tila nawala sa kanyang muka nang mabasa ang nakasulat. Selena Navarro, Intelligence Operation Officer, Level 9 Clearance, Internal Defense Authority. Tahimik, parang tumigil ang oras. Si Arnold ay napaatras.
Para bang binagsakan ng malaking bato ang kanyang dibdib. Bak, bakit? Anong ibig sabihin nito? Sigaw niya, ngunit nanginginig ang tinig. Bitawan mo yan, Selena! Sigaw ng isang lalaking nakaitim na jacket na biglang lumitaw mula sa kabilang kalsada, sinundan ng dalawa pang lalaking may earpiece. Nagkagulo ang paligid. Lahat na nakakita ay parang naalimpungatan. Ang isang simpleng buntis na babae pala ay hindi basta-basta. Sir, siya pala ang anas ng isa sa mga osisero. Biglang may isang lalaki sa gilid na sumigaw. Boss, yan ang anak ni General Navarro. Nagpatong-patong ang sigawan, pulungan at pagkagulat. Si Arnold ay namumutla at si Elisa hindi makakilos. Lumapit ang isang lalaki sa tabi ni Selena at dito tinulungan siya. Ma'am, ligtas na po kayo. Nagpadala na po kami ng convoy. Palihim po kami naka-assign sa perimeter pero pinigilan niyong sumabat kami kanina. Tumango si Selena. Huwag niyong saktan si Arnold. Hayaang ang batas ang umusga. Tumango ang tauhan at tumayo. Yes ma'am. Biglang nagliwanag ang lugar sa dami ng cellphone camera. Halos lahat ay nakatutok kay Selena habang pinapalibutan siya ng mga tauhan. Si Elisa ay lumapit at lumuhod. Ma'am, patawad po. Hindi ko po agad kayo natulungan. Napatingin si Selena kay Elisa at hinawakan ng kanyang braso. Minsan, mas mahalaga ang tamang timing kaysa mabilis na aksyon. Salamat, Officer Mirasol. Hindi na nagsalita si Eliza. Napatungo na lamang habang pinagmamasdan si Selena na inaalalayan paakyan sa sasakyan ng mga lalaking nakaitim. Sa kauna-unahang pagkakataon, isang pangalan ang bumalot sa isip ng mga tao sa lugar. Sino nga ba talaga si Selena Navarro? At habang papalayo ang SUV sa kalsada, naiwan ng katahimikan, gulat at takot sa mga mata ng mga taong akala'y isang karaniwang buntis lamang ang kanilang nasaksihan. Pero hindi nila alam, simula pa lamang ito ng mas malalim na kwento. Nagkakagulo na ang paligid. Ang dating ordinaryong insidente ng pang-aabuso sa lansangan ay biglang nabalot ng katahimikan nang may napansin ng isang lalaki sa lupa. Isang itim na ID na nahulog mula sa bag ni Selena. Isang binatang nasa 20s, may dalang eco bag at lumapit na pumulot ng ID. Uy, ano to? Bulong niya habang tinitignan ang makapal na laminated na badge na may gintong selyo at barcode na may pulang guhit. Nang bawasan niya ang pangalan, biglang natigilan ang kanyang muka. Aba, teka lang, Navarro? Napataas ang kanyang boses at muling binasa ang nakalagay. Selena Navarro, Intelligence Operation Officer, Level 9 Clearance, Internal Defense Authority. Biglang napasigaw ang lalaki. Teka, yung babae? Intelligence officer yan? Napalingon ng lahat. Isang babae, intelligence officer. Lahat ng mata sabay-sabay na patingin kay Selena na nakaupo pa rin sa bangketa. Hawak ang kanyang tiyan, bahagyang duguan ng braso at may hiwa sa pisngi. Nang makita nila ang ID na hawak ng binata, isa-isang kumurap ang mga tao. Tila ba hindi makapaniwala. Ang mga bulong-bulungan ay agad na kumalat. Selena Navarro raw. Navarro? As in anak ni General Hugo Navarro? Hindi ba't yan yung director ng Internal Defense? Diyos ko, binuntal ng pulis yung anak ng general. Samantala, si SPO2 Arnold Kayanan na kanina lamang ay galit na galit, biglang napaatras. Kumurap siya ng ilang beses at tila unti-unting namutla ang kanyang muka habang napatingin sa ID. Bumagsak ang kanyang mga balikat at tila nawala ang yabang sa kanyang tindig. Navarro? Navarro? Mahinang bulong niya. Hindi ito pwede. Hindi dapat. Nangihinang lumingon si Arnold kay Selena. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo...
Naputol ang kanyang sinasabi nang makarinig sila ng sunod-sunod na pagpreno ng sasakyan. Dalawang itim na SUV ang huminto sa gitna ng kalsada. Sa loob ng ilang segundo, bumukas ang mga pinto at bumaba ang apat na lalaking nakaitim na tactical uniform. May earpiece at may kasamang babae na may dalang medkit. "Area secure," sigaw ng isa habang tinignan ng paligid. "Confirm visual on Officer Navarro," sabi ng isa habang nakatutok ang mata kay Selena. Lumapit ang babaeng may medkit. "Ma'am, ako po si Clara. Tataas ko lang po ang manggas nyo para ma-check ko ang braso nyo. Safe na po kayo. Pakisiguradong walang stress kay baby." Bulong ni Selena habang nakapikit, pilit na humihinga ng malalim. Habang inaasikaso sa Selena, si Officer Eliza Mirasol na kanina pa nanginginig ay biglang kumilos. Tumakbo siya, papalapit at lumuhod sa tabi ni Selena. "Ma'am, ako po si Officer Eliza. Pasensya na po. Hindi ko agad na itigil. Natakot po ako. Pero ako po ang unang testigo. Lahat nakita ko." Halos nauutal ang kanyang tinig. Imbis na sumagot, hinawakan ni Selena ang kamay ni Eliza at pinisil ito. "Ang mahalaga, andito ka na ngayon." Mahina niyang sagot. Samantala, hindi makagalaw si SPO2 Arnold. Pigil ang kanyang hininga. Tila may bumabalik sa kanyang alaala. Isang investigasyon, 3 taon na ang nakakalipas, kung saan muntik na siyang masibak. Nabanggit noon ang apelyidong Navarro at sa lakas ng koneksyon nito, napilitan siyang ibasura ang isang pananakot sa isang informant. Mula noon, iningatan niya ang pangalan na yon. Pero ngayong siya mismo ang nakabangga, literal. "Sir," sigaw ng isa sa mga escort. "SPO2 Arnold Kayanan, ikaw po ba ang nanakit sa officer?" "Hindi ko alam," bulong niya. "Hindi ko alam. Kami na po ang bahala sa kanya," wika ng escort kay Eliza. "Naglabas na po ng arrest order ang Internal Affairs." Ilang segundo pa, may paparating na patrol car. Lumapit ang isa sa mga escort kay Selena. "Ma'am, General Navarro is already on his way. Do you want to be moved to the base?" "Hindi na," sagot ni Selena. Malamig ang tinig. "I want to face this as civilian, and I want the people to see that not all abuse goes unpunished." "Copy, ma'am." Inalalayan ng mga escort si Selena papasok sa SUV. Bago siya pumasok, huminto siya sandali at tumingin sa paligid. Sa mga taong ngayon ay nananahimik, hawak ang mga cellphone pero may galang sa kanilang mga mata. Wala na ang mga bulong-bulungan. Wala na ang pangmamaliit. Sa loob ng sasakyan, umupo si Selena at pumikit. Isa na namang bahagi ng kanyang lihim ang nabunyag. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi na siya pwedeng magtago. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. At habang humaharurot ang SUV sa eksena, iniwan itong nakalugmok si Arnold, puno ng hiya, takot at panghihinayang, habang ang pangalan ni Selena Navarro ay unti-unting kumakalat sa social media at balita, hindi na bilang biktima lamang, kundi bilang isang babae na tahimik ngunit matapang. Mahigit 1 linggo na ang lumipas mula ng gulantangin ng buong bansa ng balitang isang buntis na babae ang sinaktan ng pulis sa gitna ng kalsada. At hindi ito basta-basta babae, kundi si Selena Navarro, isang dating top intelligence officer. Sa loob ng isang pribadong silid sa Port Gregorio Security Compound, maingat na nagpapagaling si Selena. Nasa loob siya ng isang malinis at mapayapang kwarto. May mga aparato ng surveillance sa labas at mga gwardyang hindi naka-uniform pero halatang biyasa sa seguridad. Nakaupo siya sa kama. May benda sa kanyang braso at may maliit na tape sa gilid ng kanyang kilay. Suot niya ang isang loose maternity dress. At sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang maliit na itim na notebook. Lumang notebook na tila gamit-gamit. Tahimik,
Maliban sa pag-ikot ng ceiling fan at mahinang musika mula sa radyo sa mesa, bumukas ang pinto. Dumating si Director Hugo Navarro. Ang kanyang ama may suot na dark green na civilian uniform at may daladalang prutas. "Kamusta ang pakiramdam mo?" tanong ng matanda habang inilalapag ang mga dala sa maliit na lamesa. "Mas okay na po," sagot ni Selena habang ibinabalik sa ibabaw ng kama ang notebook. "Ang baby, stable naman daw sabi ng OB." Lumapit si Hugo at naupo sa silya malapit sa kama. "Alam mo, hindi ko gustong humantong sa ganito. Kaya kita pinalayo. Pero matigas ka talaga." "Hindi ko intensyong masangkot, Papa." Mahinang tugon ni Selena. "Gusto ko lang mamuhay ng tahimik. Wala na ako sa serbisyo." "Wala sa serbisyo? Pero hindi kailanman mawawala sa panganib," tugon ni Hugo. "Lalo na kung ang iniwan mong kaaway, buhay pa rin." Napayuko si Selena. Habang nakatitig siya sa kanyang tiyan, bumalik sa kanyang alaala ang mga taong naiwan sa madilim na bahagi ng kanyang nakaraan. 3 taon na ang nakalipas, isa siyang top analyst sa Military Intelligence Division, kilala sa alias na Echo 13. Siya ang tumapos sa ilang high-profile na kaso ng internal corruption at insurgency. Pero ang pinakahuli niyang assignment ang bumago sa lahat. Sumabak siya sa isang undercover operation upang imbestigahan ang isang high-ranking police syndicate na may kaugnayan sa illegal arms trade. Sa loob ng halos 1 taon, ginampanan niya ang papel ng isang logistic officer na tumutulong sa pagpupuslit ng mga armas. Doon niya nakilala si Elan Rivas, isang importante ng gobyerno na siyang naging kabiyak ng kanyang puso. "Kung makakaligtas tayo rito, gusto ko ng buhay na simple," sabi noon ni Elan habang magkausap sila sa loob ng isang lumang safe house sa Batangas. "Wala nang misyon, wala nang taguan, tayo lang." Ngunit isang gabi, inatake ang kanilang operasyon. Ipinagkanulo sila ng isang kasamahan. Si Elan ang nagtangkang iligtas si Selena, pero siya ang nabaril at namatay. Sa gitna ng trauma at gulo, tuluyang nagbitiw si Selena. Hindi niya sinabi kahit kanino ang tungkol sa kanyang pagbubuntis. Sa kanyang resignation letter, isinulat lamang niya, "I no longer belong in the battlefield. I choose silence." "Hindi mo ako sinabihan noon," ani ni Hugo habang pinagmamasda ng anak. "Nagulat na lang ako nang makita kong pangalan mo sa clearance. Naka-plug bilang inactive operative, pero may movement sa surveillance. Pinili kong hindi kayo guluhin. Gusto ko lang maging normal. Kahit saglit lang," sagot ni Selena. "Pero hindi pala pwedeng takasan ng nakaraan. Lalo na kung ang kalaban mo ay nasa loob ng sistema." "Si Arnold Kayanan. Kilala ng opisinang pinanggalingan ko yan. Nasa watchlist noon pa. Pero wala tayong ebidensya. Matagal na naming alam na may connection siya sa isang dating general na sangkot sa armas." "Ganun nga. At dahil walang nagpakilala sa ground level, napaglaruan niya ang mga tao. Pero ang hindi niya alam, ikaw ang nakatagpo niya." Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Officer Eliza Mirasol. May dalang envelope at kita ang kaba sa kanyang kilos. "Ma'am Selena, Director Navarro." Saludo ni Eliza. "Relax ka lang, Eliza." Sabay kindat ni Selena. "Wala ka sa kampo ngayon. Upo ka." Umupo si Eliza at inabot ang envelope. Galing sa legal department. Lahat ng kaso laban kay SPO2 Arnold. Dati pa lang may mga tinanggal na dokumento. May video na pananakot sa mga testigo. Kaya pala hindi umuusad ang mga reklamo. Kinuha ni Selena ang envelope at tinignan ang mga larawan. Isa-isa niyang binuksan ang mga dokumento. May larawan ni Arnold, may timestamp, may listahan ng mga pangalan. Pamilyar ang ilan. "Hindi lang siya," bulong ni Selena. "May mas malaki pa rito." "Anong balak mo ngayon?" tanong ni Hugo. Tahimik ngunit seryoso. Tumingin si Selena sa kanyang tiyan.
Hinaplos niya ito ng dahan-dahan bago siya sumagot. Ang balak ko? Protektahan ang anak ko. Ngunit kung kailangan kong bumalik para itama ang mali, pipiliin ko ulit ang hindi madali. Nagtama ang tingin ng mag-ama. Sa mata ni Hugo, nandoon pa rin ang pagkabahala. Pero ngayon ay may halong panggalang. Ang anak niyang dating itinatago sa anino ng sistema ay unti-unting bumabalik. Hindi bilang operatiba, kundi bilang ina, bilang mamamayan at higit sa lahat, bilang simbolo ng paglaban sa pang-aabuso. At sa labas ng gusali, may mga tang patuloy na nagmamasid sapagkat ang katahimikan ni Selena ay nagsisimula ng muling lumikha ng alon. Buwan ng Pebrero, maaliwalas ang kalangitan sa Maynila. Ngunit sa likod ng tila tahimik na mga ulap, may galaw na hindi basta napapansin. Sa isang lihim na gusaling tinatawag na Unit Delta, isang secure operation facility ng gobyerno, may isang thermal na konektado sa mga classified system ng bansa. At sa isang silid na walang label sa pinto, may isang babae na tahimik na nagtatype. Si Selena Navarro. Hindi siya agent, hindi siya gumagalaw sa field. Ngunit sa likod ng codename na E13 Oracle, siya ang tinig sa likod ng ilang mahalagang desisyon ng mga ahensya ng seguridad. Ang tinatawag nilang Strategic Coast. Isang anonymous advisory consultant na hindi nababanggit sa anumang dokumento. Target moving southeast, 5-man unit, armed, posibleng crossing towards civilian zone. Proceed with containment. No direct engagements unless provoked. Malamig na sabi ni Selena habang kausap sa secure comms ang isang mobile tactical unit. Copy. Oracle confirmed. Patuloy siyang gumalaw sa loob ng kanyang silid. Habang ang mga mata niya ay tutok sa monitors, hindi siya nakikita ng mundo. Pero nasa likod siya ng maraming operasyon na nagpapatahimik ng panganib. Dahil kahit pa siya ay buntis at lumayo sa linya ng apoy, hindi kailanman tuluyang humiwalay ang kanyang puso sa serbisyong ipinaglaban ng kanyang asawa. Ma'am, tawag ng isang tauhan habang kumatok sa pinto. May bisita po kayo. Legal team representative from Civilian Protection Division. Tumango si Selena at tumayo. Formal siyang nagbihis. Suot ang maputlang blazer at mahabang itim na palda. Sa bawat galaw niya, dama ang kombinasyon ng talino at dignidad. Bumaba siya sa receiving room kung saan naghihintay si Attorney Candice Sorete, ang batang abogado na kilala sa pagtatanggol sa mga marginalized victims. Attorney, bati ni Selena habang inabot ang kamay. Salamat sa pagdating. Ma'am Selena, sagot ni Candice. Medyo kabado, ngunit puno ng respeto. Nais ko pong kumpirmahin. Sigurado po ba kayong gusto ninyong magsampa ng kaso sa karaniwang proseso? May direktiba po kami mula sa itaas. May clearance po kayong ipaprocess ito through the Armed Legal Branch. Umiling si Selena. Hindi ako narito para magpakita ng kapangyarihan. Gusto ko lang makamit ang hustisya tulad ng isang ordinaryong ina. Kung gagamitan ko ng shortcut, lalabas lang na totoo ang sinasabi nilang may kinikilingan ng batas. Pero ma'am, sabat ni Candice, kung ordinaryong ina po kayo, wala kayong escort, wala kayong kaaway na naghihintay sa bawat galaw. Ang dinadala nyo sa tiyan ay hindi lang bata, kundi target. Tahimik si Selena, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Alam kong target ang anak ko. Alam ko rin may mga nanonood sa bawat kilos ko. Pero mas naniniwala akong kung ipapakita ko sa tao na ang hustisya ay pwedeng makuha sa tamang paraan, baka may mabago. Napayok ko si Candice. Kung yan po ang kagustuhan ninyo, susuportahan po kayo hanggang dulo. Habang umaandar ang kaso sa ilalim ng regular na proseso ng korte, unti-unting sumisikat ang pangalan ni Selena sa mata ng publiko. Hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi sa kanyang paninindigan. Maraming grupo ng kababaihan, human rights advocates, at maging mga retiradong sundalo ang naglabas ng suporta. Isang offline forum, nagsalita si Ret General Leonardo Miras.
isang dating opisyal na minsang nakatrabaho na si Lena. Ang anak ni Ellen Ribis ay hindi ordinaryo. Galing siya sa dalawang mandirigmang tahimik. Si Elan na pinatay habang iniligtas ang bayan at si Selena na tahimik na lumalaban kahit sa gitna ng kanyang pabubuntis. Kung may sinasabi tayong bayani, isa siya roon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, hindi pa rin nawawala ang banta. Sa isang lihim na safe house sa probinsya, isang lalaking may mga peklat sa muka ang nakatayo sa harap ng whiteboard na may litrato na si Lena. Navarro, bulong nito. Akala mo ba makakatakas ka sa akin? Kahit ilang taon pa ang lumipas, kilala pa rin kita. Hindi alam ni Selena pero isang grupo na dating kalaban ni Elan Ribas ay muling gumagalaw. At ang kanilang bagong target ay hindi ang sundalo, kundi ang magiging anak ng dalawang alamat. Bumalik si Selena sa kanyang tahanan makalipas ang hearing. Hindi siya lumapit sa media, hindi siya nagpa-interview. Pero sa kanyang mailbox, isang sulat ang naghihintay. Walang pangalan, walang return address. Binuksan niya ito. Ang kapangyarihan ay hindi sinusukat sa antas ng clearance, kundi sa tapang na ipaglaban ng tama kahit walang armas. ER. Napangiti siya, bagamat bahagyang tumulo ang luha. Ikaw pa rin talaga, bulong niya. Hinaplos niya muli ang kanyang tiyan. Anak, hindi ko alam kung anong mundo ang madadatnan mo, pero sisiguraduhin kong matatag ka dahil hindi lang dugo ng sundalo ang nananalitay sa iyo, kundi puso ng isang babaeng hindi kailanman tatalikod sa laban, kahit tahimik ito. Sa katahimikan ng gabi, may isang babae na walang armas, walang ranggo, ngunit may dalang lakas na higit pa sa sino pang opisyal. Si Selena Navarro, ina, bayani at sigasig sa paninindigan. Ilang araw matapos ang insidente, buong social media ay tila nagliyab sa isang pangalan, si Lena Navarro. Ang kuha ng cellphone video kung saan makikitang sinabunutan at tinadyakan ni SP Otto Arnold Kayanan ang isang buntis sa gitna ng kalsada ay umabot sa milyong-milyong views, ngunit ang mas ikinabigla ng lahat ng publiko ay ang pagbubunyag ng pagkatao ng babae. Isang dating intelligence officer, anak ng mataas na opisyal, at kasalukuyang buntis sa isang bata na maaaring target ng mga sindikatong dati na niyang kinalaban. Grabe, siya pala yung anak ni General Navarro? Pulis ang nagbumbog at hindi pala ito basta-basta babae? Ito na naman, power tripping na pulis. Nagsimula ang mga news outlet na maglabasan ng expose. Isang headline sa primetime news ang nagsabing si Lena Navarro, dating E13 Oracle ng Internal Defense, sinaktan ng pulis sa gitna ng kalsada. Justice now! Sa gitna ng lumalawak na tensyon, lumitaw ang mga dating biktima ni SP Otto Arnold. Isang lalaking driver ang lumantad sa telebisyon. Ako po yung pinagbintangan niya dati na nagdakaw ng cellphone sa terminal. Kahit wala akong kasalanan. Ikinulong niya ako ng 2 gabi at nung lumapit ako sa barangay, tinakot ako at ang pamilya ko. Sinundan ito ng pahayag ng isang binatilyo na umano'y sinampal at kinasuhan ng fabricated charge matapos hindi ibigay ang lagay sa checkpoint. Habang lumalaki ang apoy sa kontrobersya, isang pamilyar na mukha sa mundo ng investigative journalism ang biglang lumutang. Elias Lorca, isang independent documentarist at dating kaklase ni Selena sa universidad. Nakaupo siya sa harap ng kamera sa isang online interview. Hindi ito tungkol lang kay Selena. Matagal nang may sistematikong problema sa kapulisan. At ang kaso ni SP Otto Arnold ay refleksyon lamang ng mas malawak na abuso ng kapangyarihan. Ngayon, may pagkakataon tayong umaksyon. Kaibigan mo raw siya, si Selena? Tanong ng Anchor. Hindi lang kaibigan. Siya ang pinakamatalino sa batch namin. Pero mas higit pa roon, siya ang may pinakamalalim na malasakit sa bayan. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit kahit buntis,
mas pinili pa rin niyang magsampa ng kaso sa legal na paraan kahit alam niyang maaari siyang gumamit ng koneksyon. Sa loob ng Port Gregorio, abala si Officer Eliza Mirasol sa paglalatag ng kanyang salaysay. Nanginginig man ang boses, matatag ang kanyang loob. Nakita ko po nang sabunutan at saktan ni SP Otto Arnold si Ma'am Selena. Nagpakita po siya ng matinding galit kahit malinaw na hindi intensyon ng babae na magasgasan ng sasakyan. Ako po ay saksi at handa akong tumistigo sa korte. Sa isang silid na may one-way mirror, pinanood ni Selena sa monitor ang pagtestigo ni Eliza. Tahimik siya habang nakaupo. Pinagmamasdan ng tapang ng isang baguhang pulis na sa kabila ng takot ay pumipili ng tama. Ang tapang niya, ani ni Selena habang kausap si Attorney Candice. Isa siya sa mga dahilan kung bakit may pag-asa pa ang sistema. Sagot ni Candice. At isa ka rin sa mga dahilan kung bakit sila naglalakas ng loob. Nang lumabas si Eliza sa silid, sinalubong siya ni Selena sa hallway. Officer Mirasol, bati ni Selena. Ma'am Selena, sagot ni Eliza. Halos hindi makatingin. Maraming salamat, mahinang sabi ni Selena. Hindi madali ang ginawa mo, pero napakahalaga. Ang totoo po, kayo ang dahilan kung bakit ko nagawang magsalita. Hindi nyo ginamit ang koneksyon ninyo. Lumabang kayo tulad ng isang ordinaryong mamamayan. Nakakahiya kung hindi ko gagawin ang parte ko. Ngumiti si Selena at marahang pinisil ang balikat ni Eliza. Hindi ka ordinaryo. Huwag mong kalimutan yun. Habang ang investigasyon ay unti-unting umuusad, pinatawag si SP Otto Arnold sa Senado para humarap sa committee hearing. Pero sa halip na magpakumbaba, lumabas siyang mayabang pa rin. Wala po akong intensyon manakit. Di ko alam na siya ay... Ngunit pinutol siya ng Senador Mayuga. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan niya para tratuhin siya ng tama. Buntis siyang babae. Walang excuse doon. Nagpalakpakan ng mga tao sa Senado. Sa mga mata ng publiko, ito na ang simula ng pagbagsak ng isang sistemang matagal nang pinapaikot ng takot at korupsyon. Sa labas ng gusali, sinalubong ni Selena ang mga taong may dalang placard. Justice for Selena! Justice for all! Hindi ka nag-iisa! Habang tinitignan ni Selena ang dagat ng mga taong sumusuporta sa kanya, alam niyang malayo pa ang laban. Pero sa bawat hakbang ng katotohanan, may tumitindig. Hindi lang siya ang lumalaban ngayon. Sa pamamagitan ng kanyang pananahimik at panindigan, maraming iba pa ang napalakas niya. At mula sa anino ng kanyang nakaraan, si Selena Navarro, na dati isang lihim na operatiba, ay ngayon isang mukha ng isang makabagong revolusyon laban sa mga pang-aabuso ng kapangyarihan. Hindi pa man lubusang umuhupa ang ingay ng mga balita, mas lalong lumakas ang sigaw ng bayan. Sa bawat kanto ng social media, Facebook, Twitter, TikTok at YouTube, iisa ang laman ng feed. Hustisya para kay Selena Navarro. Ngunit higit pa sa pagiging biktima ng pang-aabuso, mas lumalim na ang pananawagan. Hindi na lang ito laban para kay Selena. Isa na itong laban ng bawat inang pinatahimik ng bawat kababaihang ginawan ng mali. Sa harap ng Quirino Grandstand, isang malawak na rally ang sinagawa. Libo-libong kakababaihan, may mga bitbit na anak, may mga naka-wheelchair, may matatandang naglalakad pa rin, ang sabay-sabay na nagtataas ng placard. Hindi kami tahimik dahil mahina kami. Ina, sundalo, bayani, Selena Navarro, panagutin ang mga umaabuso sa kapangyarihan. Isa sa mga dumalo ay si Mila, isang inang nawala ng anak sa isang maling operasyon ng pulis. Tumayo siya sa harap ng entablado, hawak ang lumang litrato ng anak niyang binatilyo. Dati akong tahimik, ani ni Mila sa mikropono, nanginginig ang tinig. Pero ngayon, nakita kong pwedeng tumindig dahil may isang tulad ni Selena na hindi natakot kahit buntis. Kung siya nga nakalaban, ako pa kaya?
Umalingaw ang palakpakan. Hindi ito isang ordinaryong rally. Ito na ang naging tinig ng mga piniling manahimik noon. Lahat ng ito, kinocover ng media at lalo itong lumaganap online. Habang nangyayari ito, sa loob ng isang government conference room, may ilang opisyal na tahimik na nag-uusap. Hindi na natin ito mapipigilan, ani ng Undersecretary Borromeo habang pinapanood ang livestream ng rally. Lumalaki na masyado. Baka lumipad hanggang international. Kung kaya pa, alukin na lang siya ng settlement. Magbigay tayo ng pondo sa foundation niya. Matahimik lang ang lahat. Sabat ni Director Calanta ng Public Relationship Division. Ngunit may isa pang opisyal na tahimik lang noong una ang biglang nagsalita. Senador Eladio Dizon, kilala sa pagiging makabayan. Bibigyan natin siya ng plataforma. Huwag niyong tahimik na ayusin to. Huwag niyo siyang ikahon. Baka makalimutan niyo, anak yan ni Hugo Navarro. Hindi na sila umimik pa. At yun na nga, sa isang espesyal na pandinig sa Senado na nakabukas sa publiko at media, pinayagan si Selena Navarro na magsalita. Ang Senado ay punong-puno ng tao, mga mamahayag, estudyante, abogado, ordinaryong mamamayan. Kahit ang mga matataas na opisyal ay nandoon. Sa unang pagkakataon, ang babaeng tinuturing ng marami na bayani sa anino ay humarap sa liwanag. Maayos ang bihis ni Selena. Suot niya ang simpleng puting blouse at itim na may maternity skirt. Walang makeup, ngunit matikas ang tindig. Nang bigyan na siya ng mikropono, buong katawang tumayo ang mga tao sa paligid. Tumahimik ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Panimula ni Selena. Ako po si Selena Navarro. Anak, ina, dating operatiba ng Internal Defense Authority. Bakit ngayon lang kayo lumuntad, Ginang Navarro? Tanong ng isang senador. Saglit siyang natahimik. Tumingin siya sa mga kamera at saka nagsimula ang salaysay na nagpaantig sa buong bayan. Noong pumasok ako sa serbisyo, hindi ako nag-ahagad ng titulo. Ang nais ko lang ay magsilbi sa isang bansang walang pinipili. Mayaman man o mahirap, babae man o lalaki. Inabot po ako ng 6 na taon sa ilalim ng operasyon. Lahat ng kasinungalingan, isinusuot ko para mapunyag ang mas malalim pang kasinungalingan. At sa gitna ng misyon ko, nakilala ko si Elan Rivas. Isang agent na sa kabila ng panganib, pinili akong mahalin. Napaluha ang ilang tagapakinig, lalo na't nang ipakita ni Selena ang isang maliit na litrato ni Elan na isinuksok niya sa kanyang ID. Namatay siya para iligtas ang marami. At pagkatapos nun, pinili kong manahimik. Hindi para takasan ng tungkulin, kundi para bigyan ng pagkakataon ng sarili kong mabuhay at bumuhay ng buhay. Tumingin siya sa kanyang tiyan. Hawak ang bahagyang nakaumbok nitong hugis. Patuloy niyang sinabi. Pero kahit pinili kong manahimik, pinili pa rin akong lapastanganin. Dahil buntis ako, dahil babae ako, dahil wala akong suot na uniforme. At ang sumakit, hindi lang ang sapak ng pulis, kundi ang katahimikang pumalit sa akin habang ako'y inaapakan. Mula sa katahimikan ng Senado, nagsimula ang banayad na palakpakan. Hanggang sa lumakas ito at maging isang dagundong na suporta. Hindi ko ito'y kinukwento para kaawaan. Ikinukwento ko ito para marinig. Para malaman ng bawat inang natatakot magsalita na pwede tayong tumindig. At marahil, oras na para mismong sistema ang matakot. Pagkatapos ng kanyang talumpati, tumayo ang lahat. Standing ovation. Pati ang mga senador, ang media, at maging ang ilang opisyal na minsang sinubukang patahimikin ng kanyang tinig, ngayoy palihim na nagpupunas ng luha. Sa labas ng Senado, naghihintay si Elias Lorca. Sabi ko na, hindi ka na kayang ikahon. Ani ni Elias
habang binati si Selena. Ngumiti si Selena. Hindi lang ako ang lumaban ngayon. Lahat tayo. At sa araw na yun, sa gitna ng palakpakan, sa gitna ng mga salitang hinding-hindi makakalimutan ng bayan, isang buntis na babae ang naging simbolo ng bagong kilusan. Isang ina, isang boses, isang alon na hindi mapipigilan. Makalipas ang ilang linggo mula sa naging pagharap ni Selena Navarro sa Senado, isang mas malalim at mas delikadong katotohanan unti-unting lumalabas sa investigasyon. Hindi na lamang ito simpleng kaso ng abuso ng isang pulis. Ang ugat ay lumalalim at ang pangalan ni SPO2 Arnold Cayanan ay isa lamang sa mga piraso ng isang mas malawak na sindikato na matagal nang tinutugis ng gobyernong tahimik na kumikilos sa likod ng mga institusyon. Sa loob ng isang secured room sa loob ng Fort Gregorio, nagpupulong ang ilang miyembro ng Internal Defense Authority. Pawang mga operatiba na hindi kilala sa publiko. Ngunit ang bawat kilos ay may timbang na pambansa. Sir, lumabas na po ang dating case file ni Cayanan. Wika ng isang intel officer habang ipinapakita ang dokumento sa LED screen. May 5 beses siyang naakasuhan ng manipulation of evidence, 3 kaso ng intimidation of witnesses, at 2 anonymous complaints tungkol sa pangungutong at pagkakasangkot sa human trafficking. Pero bakit ngayon lang lumutang ang lahat ng yan? Tanong ng isang babaeng opisyal na nakaupo sa dulo ng lamesa. Dahil lagi siyang nalilinis. Sagot ni Elias Lorca, na ngayon ay opisyal ng parte ng legal research team ng task force. May taong nagbablock ng investigasyon. Karamihan ng kanyang kaso, either nawawala ang ebidensya o hindi sumusulpot ang testigo. Tumingin si Selena. Tahimik pero matalim ang titig. Suot niya ang kanyang dark gray na blazer at hawak ang tablet kung saan nakabukas ang dating operation file, Operation Eclipse. Yan ang sindikatong tinapos ko 3 taon nang nakaraan, saad ni Selena. They were deeply embedded in the police and customs. Nagpupuslit sila ng mga armas at ginagamit ang mga pulis para protektahan ang galaw nila. Anong koneksyon ni Cayanan sa grupong yun? Tanong ni Director Hugo Navarro, ama ni Selena at kasalukuyang namumuno sa strategic oversight. Nasa peripheral list siya noon, sagot ni Selena. Walang sapat na ebidensya, pero consistent ang pangalan niya sa mga tawag, dokumento at transaksyon. Wala lang kaming direct na pagkakasangkot sa kanya noon, hanggang ngayon. Nagbukas si Elias ng isang video clip mula sa isang surveillance footage ilang buwan bago ang insidente. Look at this, anya. Meeting ito sa isang warehouse sa Bulacan. 2 lang ang kilalang kasama sa clip, si Cayanan at si alias Taguro, suspected logistic head ng grupo. Napatango si Hugo. So ngayon malinaw na, hindi aksidente ang pananakit niya kay Selena. Hindi ito basta traffic range. Hindi po, sagot ni Selena. He knew who I was. Siguro hindi niya sigurado noon, pero nung araw na yun, sinubukan niyang paandaran ako. Sindakin ako, dahil ang tingin niya sa akin, isa lang akong buntis na walang laban. Napabuntong hininga si Elias. Akala niya mahina ka. Hindi niya alam, siya mismo ang bumangga sa halimaw na hindi niya kayang kontrolin. Tahimik ang silid, pero dama ang init ng tensyon. Hindi lang si Selena ang biktima dito. Isa siyang representasyon ng kababaihang sinubukang patahimikin ng sistemang nabahira ng bulok na kapangyarihan. Ngayon, ang tanong, ani Director Hugo, handa na ba tayong isiwalat sa publiko ang buong koneksyon? Hindi pa lahat, sagot ni Selena. Pero kailangan ng simulan, hindi lang para sa akin, kundi para sa mga testigong pinatahimik at mga biktimang hindi nakilala. Samantala, sa kabilang bahagi ng syudad sa isang kulungan na may heightened security, nananatiling tahimik si SPO2 Arnold nang dumating ang abogado niya upang dalhin ang kopya ng bagong investigasyon na tahimik siya sa pagkakabasa. Anong ibig sabihin nito?
Tanong niya, halatang natataranta. May bagong ebidensya. Nahuli yung mga dating kasamahan mong tumakas. Isa sa kanila, nagsimulang magsalita. Hindi ako pwedeng makulong, ani ni Arnold habang lumapit sa mesa. Alam mo kung sino ako? Alam mo kung sino ang may hawak sa akin? Tawagan mo si Reyes. Tawagan mo si Coronel Martin. Wala nang makakatulong sa iyo, Arnold. Sagot ng abogado, malamig. At malamang pati sila maglalabasan na din. Humampas ang kamao ni Arnold sa mesa, ngunit wala siyang magawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang takot hindi dahil sa sistema, kundi sa babae na minsan niyang inakalang mahina. Sa labas ng gusali ng Senate Complex, nagtipon muli ang mga kababaihan. Hindi lang sila bitbit ang pangalan ni Selena. Bitbintanin nila ang pangalan ng bawat nanahimik, ng bawat sinubukang patahimikin ng kapangyarihan. At sa entablado, tumayo si Selena. Ang hindi nila naisip, wika niya, ay ang tunay na lakas ng babae ay hindi lang sa sigaw, kundi sa kakayahang tumindig kahit sugatan. Ako si Selena Navarro, hindi ako biktima. Isa akong babae na hindi muling papayag na ang pang-aabuso ay matawag na serbisyo. At sa araw na yon, formal nang binuksan ang mas malaking investigasyon na maglalantad ng mga pangalan, ranggo at organisasyong sangkot sa sistematikong pang-aabuso sa loob ng ilang bahagi ng kapulisan. Hindi ito tapos, ngunit sa bawat pamumunyag, sa bawat salitang matapang na binibigkas ng isang ina na minsang pinatahimik, mas lalong lumalakas ang panawagan. Hindi na kami mapapahamak muli. Makalipas ang ilang linggo mula nang sumabog ang balita, unti-unti nang humuhupa ang ingay ng media. Ngunit para kay Selena, ang tahimik na bahagi ng buhay ay hindi nangangahulugang tapos na ang laban. Ito lamang ang panibagong yugto ng kanyang paghinga. Sa isang maliit na bayan sa Rizal, sa paanan ng bundok, lumipat si Selena sa isang komunidad na hindi gaanong kilala. Hindi siksikan, ngunit ligtas. Hindi gransyado ang bagong tahanan. Isang bungalow na may maliit na hardin sa harap, puting bakod at mga rosas na itinanim mismo ni Selena sa gilid ng pader. Dito niya pinili na isilang ang kanyang anak. Malayo sa ingay, malayo sa intriga, ngunit malayo sa serbisyo. Mami, kailan lalabas si baby? Tanong ng isang batang babae mula sa kapitbahay na araw-araw ay tumatambay sa may bakod. Malapit na, Sofia. Nakangiting sagot ni Selena habang nagpapahinga sa upuan sa may beranda. Kapag narinig mo nang umiiyak, ibig sabihin dumating na siya. Nagbihis si Selena ng pagiging simpleng mamamayan. Ngunit kahit anong pagtatago, hindi niya maitago ang misyon sa puso niya. Kaya't habang nagpapagaling, sinimulan niya ang isang libreng online mentorship program para sa mga kabataang gustong pumasok sa public service. Ang unang tanong sa sarili bago kayo pumasok sa serbisyo ay hindi anong makukuha ko, kundi ang kaya kong ibigay. Tinig ni Selena sa isang livestream habang may kasamang presentation. Gamit ang codename na Mentor S, hindi alam ng karamihan na ang mentor nilang ito ay ang dating operatibang lumaban sa isang sistemang bulok. Pero sa bawat tanong ng mga estudyante, sa bawat gabay ng kanya ibinibigay, napapalalim ng pag-aasa ng bagong henerasyon na mas magiging matino, makatao at makabayan ng serbisyo sa bayan. Isang gabi, matapos ang kanyang klase online, may kumatok sa pinto. Pagbukas niya, bumugad ang isang babaeng pamilyar. Si Elisa Mirasol, dating pulis, ngayon ay may hawak ng folder ng mga dokumento. Elisa, bulalas ni Selena. Akala ko, tumigil na ako sa serbisyo, ma'am. Hindi na ako babalik sa field. Sumama ako sa legal team mo. Gusto kong makatulong sa labang ito. Hindi na bilang tagasunod, kundi bilang tagapagtanggol. Napangiti si Selena. Sigurado ka na ba?
Tumango si Elisa. Mas sigurado po ako ngayon kaysa noong una akong nagbihis ng uniforme. Sa totoo lang, hindi ko kailanman naramdaman ang tunay na layunin ng serbisyo hanggang sa nakilala kita. Salamat, Elisa. Kailangan ko ng taong tulad mo. Hindi lang matapang, kundi totoo. Tinanggap ni Selena ang mga dokumento at inabot din kay Elisa ang isang tasa ng tsaang mainit. Upo ka muna. Dito, di na tayo boss subordinate. Magkaalyado na tayo. Habang pinapainit ang kanilang hapunan, sa di kalayuan ay may dalawang lalaking nakaupo sa loob ng isang sasakyang may tinted windows. Isang low profile na van na may plate number na hindi madaling matandaan. Sa loob nito, may mga monitors at communication gears. Subject secured. Monitoring perimeter clear. Anunsyo ng isa sa mga lalaki habang nakatingin sa tablet na may thermal scan ng kabahayan. Receive. Maintain distance. Team Beta, already in checkpoint zone. Sagot ng boses sa radyo. Ang mga ito ay hindi ordinaryong security details. Sila ang natitirang miyembro ng Task Group E13, ang dating unit ni Selena sa ilalim ng Intelligence Command. Matapos ang pag-atake sa kanyang reputasyon at katawan, bumalik sila hindi para bumawi, kundi para tiyakin na hindi na mauulit ang nangyari. Sa sumunod na araw, habang tinuturuan ni Selena ang ilang estudyante ng tamang ethics sa public duty, isang batang lalaki ang nagtanong, Mentor S, bakit hindi mo na lang pinili maging sikat o maging politiko? Mas madali po yun. Napahinto si Selena. Ngumiti siya ng marahan. Alam mo, hindi masama ang maging kilala. Pero ang totoong pagbabago, hindi laging nasa spotlight. Minsan nasa likod. Nasa tahimik na pagtuturo. Nasa pagprotekta sa mga hindi kayang lumaban. At sa pagbibigay ng pag-asa sa mga batang tulad mo. Tahimik ang lahat, walang nagsalita. Ngunit sa puso ng bawat bata na nakikinig sa kanya, may taimtim higit pa sa impormasyon kundi inspirasyon. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo pang tumitibay ang paninindigan ni Selena. Hindi na siya babalik sa larangan bilang operatiba. Ngunit ngayon sa katahimikan ng kanyang tahanan, sa bawat gabay na binibigay niya, sa bawat hakbang ng hustisya, at sa bawat batang pinipiling tumahak sa matuwid na landas, mas makapangyarihan siya kaysa dati. Tahimik, ngunit buo. Simpleng ina, ngunit makapangyarihang tinig ng pagbabago. At kahit ang mundo ay patuloy na nagbabago, ang kanyang hangarin ay nanatili. Isang lipunang hindi kailangang matakot ang ina, ang bata o ang karaniwang tao. Dahil may mga taong pipiliin pa rin ang tama kahit mahirap. Makalipas ang ilang buwan ng investigasyon, deliberasyon at paghahanda ng mga abogado, dumating na ang araw ng paghaharap sa korte. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang bansa ay nakatutok hindi sa isang celebrity trial, kundi sa kaso ng isang babaeng sinaktan sa lansangan na ang pangalang Selena Navarro ay hindi lamang simpleng pangalan, kundi naging simbolo ng paninindigan. Si SP02 Arnold Cayanan, nakasuot ng orange detainee uniform, ay iniharap sa Branch 147 ng Regional Trial Court ng Maynila. Kasama niya ang 3 iba pang opisyal na nasangkot, 2 dating superior at isang hepe ng institusyon na paniniwalaang tumutulong magtakip ng mga reklamo laban sa kanya sa nakalipas na mga taon. At sa sala ng korte ay punong-puno. Nandoon ang mga taga-suporta ni Selene, mga organisasyon ng kababaihan, estudyante, media at ilang pang biktima na matagal lang nananahimik. Case number 0317-24, People of the Philippines versus SP02 Arnold Cayanan for violation of Republic Act 9710 and Article 124 of the Revised Penal Code. Anunsyo ng Clerk of Court. Pagpasok na si Selene sa courtroom, lahat ay napatingin. Sa pagbubukas ng paglilitis,
ipinresenta ng prosecution ang mga pangunahing ebidensya. Ang mga video ng insidente, kuha mula sa 3 magkakaibang anggulo ng cellphone camera na malinaw na nagpapakita ng pananakit ni Arnold kay Selene habang ito'y buntis. Ang audio, malinaw, ang pagmumura, ang pananakot at ang pag-iyak ng babae. Hindi kumibo si Arnold habang pinapanood ang sarili. Ngunit sa loob ng courtroom, maririnig ang mga mahihinang hikbi ng ilang nanonood. Your Honor, panimula ni Attorney Candice, hindi lamang po ito kaso ng physical injury. Ito ay kaso ng sistematikong pang-aabuso sa kapangyarihan. Isa itong halimbawa ng kulturang nanliliit at nananakit sa mga walang laban. Ngunit sa pagkakataong ito, ang akala nila walang laban ay isang babaeng mas matatag kaysa sa kanilang inaakala. Tinawag sa witness stand si Selena. Pakisabi ang inyong pangalan at posisyon. Selena Navarro, dating Intelligence Operation Officer ng Internal Defense Authority at kasalukuyang public servant mentor. Ma'am, anong naramdaman nyo noong araw na yon? Takot, hindi para sa sarili ko, kundi para sa anak kong nasa sinampupunan. Pero higit sa lahat, galit. Hindi lang dahil sa pananakit, kundi dahil sa katahimikan ng paligid, sa pagkikibit-balikat ng mga tao, sa pagwawalang bahala ng isang taong dapat sana'y tagapagtanggol ng mayayaman. Bakit nyo piniling magsampa ng kaso? Dahil kung mananahimik ako mismo ang magtuturo sa anak ko na okay lang ang mali basta hindi ka ang biktima. Hindi ako pwedeng maging ganoong ina. Umalingaw-ngaw ang katahimikan sa courtroom matapos ang kanyang sagot. Wala nang idinagdag si Selena. Wala na rin kailangang sabihin pa. Sa huling araw ng pandinig, nagsalita ang hukom. After true review of the evidence, testimonies, and due process, the court finds SPO2 Arnold Cayanan guilty beyond reasonable doubt for violation of laws protecting women and abuse of authority. The court sentenced the accused to a minimum of 12 years of imprisonment, permanent disqualification from public office, and orders the Civil Service Commission to revoke his service record. Kasabay nito, ipinahayag din ang pagkakasibak sa serbisyo ng 3 kasamang opisyal na lumabag sa ethical conduct at nagtakip sa mga reklamo. Sa pagbasa ng hatol, walang emosyon sa mukha ni Arnold. Ngunit nang bitbitin siya palabas ng courtroom, kita ang tensyon at kaba sa kanyang mga mata. Wala na ang dating tikas, wala na ang yabang. Ang dating pumatay ng sigla sa isang buntis ay ngayoy pinapanagot na. Sa labas ng korte, sinalubong na si Selena ang mga tao. Hindi siya nagsalita ng mahaba. Sa halip, ngumiti lamang siya at lumapit sa isang maliit na grupo ng kababaihan, mga nanay, teacher at ordinaryong manggagawa. Kayo ang dahilan kung bakit ko ito itinuloy. Wika niya sa kanila. Kung ako lang, baka bumitiw na ako noon pa. Pero hindi ako nag-iisa. Kayo rin, hindi na nag-iisa. Bilang resulta ng kaso, nagsimula ang malawakang reforma sa unit pulisya kung saan dating kabilang si Arnold. Sinibak ang ilang opisyal, nireview ang mga dating kasong petisyon at muling sinanay ang mga bagong recruit sa gender sensitivity, human rights at tamang proseso ng pagresponde sa insidente. Isang buwan matapos ang desisyon ng korte, isang liham ang natanggap ni Selena mula sa bagong hepe ng PNP Regional Division. Sa ngalan ng serbisyo, kami humihingi ng paumanhin. Salamat sa pagdilat ng mata ng sistema. Salamat sa pandinig kahit walang armas. Ang kagaya mo ay huwaran ng tunay na lakas. At sa mismong araw na yon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga rosa sa harap ng bahay, ramdam ni Selena ang katahimikan. Hindi na ito katahimikang may takot, kundi kapayapaang may hustisya. Hindi siya nagtapos bilang bayani sa uniforme, ngunit ang kanyang laban ay nagbigay ng panibagong muka ng katapatan, maging ng katapangan. Ang anyo ng isang buntis na ina, humarap sa harap ng katarungan at hindi kailanman umatras.
Madaling araw nang biglang maramdaman ni Selena ang pagkirot ng kanyang tiyan. 2 linggo makalipas ang hatol ng korte laban kay SBO2 Arnold. Sa wakas ay dumating na ang araw na matagal niyang hinihintay. Sa loob ng isang espesyal na pribadong ospital sa Maynila, mahigpit na binabantayan, may sariling security protocol at eksklusibo para sa mga sensitibong personalidad. Dinala si Selena sa kanyang team. Hindi siya ordinaryong pasyente. Sa paligid ng silid panganakan ay nakapwesto ang 4 na tauhan ng internal defense na tahimik ngunit alerto. Vitals stable. Heartbeat is strong. Ready ka na, Selena? Tanong ni Dr. Madel Roque, ang obstetrician na noon pa man ay naging bahagi na ng mga covert health operation ng ahensya. Huminga ng malalim si Selena. Handa na, Dok. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Ilang oras na labor, ilang ulit na pag-iyak, paghinga, paglalaban, ngunit nang marinig ang unang pag-iyak ng sanggol, biglang nagbago ang buong atmosfera ng ospital. Walang mga media, walang flash ng kamera, ngunit may mahika sa bawat sulok ng silid, para bang isang makapangyarihang katahimikan ang naganap. It's a boy! Ngumiti si Dr. Roque. Malusog, walang komplikasyon. Hawak ni Selena ang sanggol. Pinahiran ng luha ang pisngi at sabay sabing, "Welcome, Isandro." Isandro? Tanong ni Eliza na naroon din, tahimik na nakaupo sa gilid. Oo, sagot ni Selena habang nakatitig sa kanyang anak. Mula sa salitang sandigan. Dahil siya ang paalala na sa gitna ng pang-aabuso, may bagong simula, may bagong dahilan para lumaban, hindi sa galit, kundi sa pag-asa. Habang nagpapahinga si Selena, isang pamilyar na boses ang bumati mula sa may pinto ng kwarto. Walang araw na hindi ako humanga sa tapang mo, Selena. Napalingon siya, naroon si Elias Lorca. Bitbit ang isang supot ng mga baby essential at isang lumang notebook. Elias, mahinang bati ni Selena. Wala ka talagang palya. Ngumiti si Elias at lumapit. Hindi ako darating dito nang wala akong dala. Pero hindi lang yan ang dahilan ng pagbisita ko. Gusto kong ipresenta sa iyo ang isang proposal. Naglabas siya ng dokumento at inilahad kay Selena. Sandigan Foundation, isang organisasyon para sa mga babae, ina at kabataang gustong pumasok sa serbisyo. Pre-mentorship, legal aid, crisis center, at higit sa lahat, puwang para sa mga nais magsimula. Tahimik si Selena habang binabasa ang dokumento. Tila ba, sa bawat linya ay nakikita niya ang refleksyon ng kanyang sariling pinagdaanan. At ang mas mahalaga, ang pagkakataong maipasa sa susunod na henerasyon ang lakas ng kanyang tinig. Alam kong maraming tututol. Alam kong hindi magiging madali. Pero kung ikaw ang mamumuno rito, Selena, maniniwala ang tao. Dagdag pa ni Elias. Napatingin si Selena sa anak na mahimbing ang tulog. Hinalikan niya ito sa noo bago nagsalita. Kung ito ang paraan para may pagpatuloy ang laban, gagawin ko. Hindi lang bilang ina ni Isidro, kundi bilang ina ng mga batang walang lakas, ng mga babaeng tinapakan, at ng mga tinuruan na ang katahimikan ay katumbas ng kapayapaan. Tumango si Elias, halatang naiiyak. Alam ko na to, dati pa. Ikaw talaga ang sandigan. Makalipas ang 2 linggo, sa isang maliit na launching event na hindi pinapaladya sa publiko, inilunsad ang Sandigan Foundation. Pinangunahan ito ni Selena, Eliza at Elias. May mga ilang miyembro ng media na iniimbitahan ngunit walang engranding press release. Tulad ng mga laban ni Selena, nagsimula ito sa katahimikan. Kasabay nito, inilunsad din ang unang libro ni Selena. Isang memoir na isinulat niya sa bawat gabi ng kanyang pagbubuntis habang pinaghahandaan ang bagong yugto ng kanyang buhay. Tahimik na lakas, isang ina, isang operatiba, isang babae. Hindi ko isinulat ito para ikwento ang kabayanihan, anya sa kanyang simpleng panimula.
Isinulat ko ito para sabihin sa lahat ng babae na kahit ang pinakatahimik na tinig, kapag lumaban ng totoo, kayang magpalawak ng dagundong. Ang libro ay naging bestseller sa loob ng 2 linggo. Ginamit ito bilang supplemental material sa ilang eskwelahan para sa mga aralin sa gender equality at public service ethics. May mga guro sa probinsya na nagbabasa ng bawat kabanata sa kanilang mga klase at may mga kabataang nagsusulat ng liham kay Selena bilang pasasalamat. Sa bawat kopyang nabili, bahagi ng kita ay napupunta sa pondo ng Sandigan Foundation. Habang pinapatulog si Isidro sa duyan sa beranda, dahan-dahang pinagmamasdan ni Selena ang papalubog na araw. Sa kanyang dibdib, naroon pa rin ang mga peklat sang kahapon. Ngunit sa kanyang mga mata, nagniningning ang pag-asa ng bukas. Dahil minsan siyang sinaktan, minsan siyang pinatahimik, ngunit ngayon sa kanyang yakap ay naroon ang Isidro, ang panibagong simula, at sa kanyang mga salita nabuo ang isang aklat, isang kilusan at isang tahimik na lakas na hindi kailanman kayang baliwalain. Makaraan ng mahigit 1 taon mula nang isilang si Isidro, tila muling humugot ng panibagong lakas si Selena Navarro. Hindi man siya bumalik sa intelligence work at hindi na muling tumanggap ng anumang lihim na misyon, ang kanyang presensya ay lalong naging makapangyarihan, hindi sa anino kundi sa liwanag. Hindi na siya si Echo 13 ng Internal Defense. Siya na ngayon si Selena Navarro, tagapagsalita sa mga eskwelahan, mga komunidad, mga simbahan at mga papublikong pagtitipon. Sa bawat dako ng bansa, mula Tondo hanggang Zamboanga, mula mga pamantasan hanggang mga barangay hall, iniimbitahan siya upang magturo ng woman empowerment, karapatang pantao at lakas ng paninindigan. Hindi ko kayo tuturuan kung paano maging perpekto. Ani ni Selena sa harap ng mga estudyante sa isang state university sa Davao. Tutulungan ko lang kayong maunawaan na may karapatan kayo at mas malakas kayo kaysa sa sinasabi ng lipunan sa inyo. Miss Selena, tanong ng isang dalagang nakaupo sa unahan. Paano kung may isang pangyayari sa buhay mo na parang gusto mo nalang kalimutan? Napatingin si Selena sa ID na suot niya sa lanyard. Hindi na ito ang ID ng isang operatiba, kundi simpleng name tag. Ngunit sa loob ng kanyang bag, dala pa rin niya ang ID na minsang nalaglag sa kalsada. Ang ID na minsang bumunyag ng kanyang katauhan at nagbago ng kanyang buhay. Hindi lahat ng sugat kailangan takpan. Minsan, yan ang paalala kung gaano tayo katatag. Hindi ko kinakalimutan ang nangyari sa akin dahil yun ang naging ugat ng aking paninindigan. Sa bawat puok ng kanyang binibisita, isa lang ang layunin niya, gisingin ng panibagong pag-asa. Ang ID na minsang kinatakutan at iginalang, ngayon ay sinusulyap ng may respeto ng mga batang babae na gustong maging abogado, sundalo, guro, nurse o leader. At sa likod ng lahat ng ito, hindi niya nakakalimutan ang mga taong kasama niya sa laban, lalo na si Elisa Mirasol, na noon ay isang bagitong pulis na nanginginig habang pinapanood ang isa sa pinakamalalang abuso ng kapangyarihan. Ngayon, si Elisa ay isa ng lisensyadong abogado. Sa kanyang opisina sa loob ng Sandigan Foundation, araw-araw ay may humahapong babaeng bitbit ang kwento ng pananakit, pananakot o pananamantala. Attorney Eliza, wika ng isang babae habang nangingilid ang luha. Nahihiya po akong magsalita, pero tinulungan niyo ako kahit hindi ko kayo kilala. Huwag kang mahiya, sagot ni Elisa habang pinapahira ng tisyo ang mata ng babae. Nandito ako, hindi para husgahan ka, kundi para ipaglabang ka. Sa bawat kasong kanyang hinawakan, tila ba naalala niya ang gabing iyon sa kalsada, ang gabing iyon na kung saan unang gumalaw ang kanyang konsensya. Isang araw, habang magkasamang nagkakape sina Selena at Elisa sa harap ng maliit na cottage ng foundation, nagbalik tanaw ang dalawa. Alam mo, minsan naiisip ko, sabi ni Eliza. Paano kaya kung hindi bumagsak yung ID mo sa kalsada?
Paano kaya kung hindi nalaman ng mga tao kung sino ka talaga? Ngumiti si Selena habang pinapahig ang kape. Siguro wala na ako ngayon o baka mas lalong nilibing ng sistema ang kwento ko. Pero kung may isang bagay akong natutunan, Eliza, yun ay ang katotohanan, hindi ang idea ang nagbigay ng lakas sa akin. Lakas ko na yun. Naging paalala lang ito sa mundo. Tumango si Eliza. At sa bawat babaeng pumapasok sa opisina natin, dumarating na daladala ang mga sarili nilang kwento. Pero paglabas nila, may bit-bit na panibagong pangalan sa isip nila. Selena. Sa buong bansa, sa mga lecture, rally, outcomes o kahit sa mga simpleng diskusyon sa mga tahanan, nababanggit ang kanyang pangalan. Selena Navarro? Siya yung sinaktan habang buntis pero lumaban. Hindi ba siya yung nagtatag ng sandigan? Tahimik na lakas? Nabasa mo na yun? Grabe! Binago niya yung pananaw ko sa pagiging babae. Gusto ko maging katulad niya. Pero para kay Selena, hindi siya bayani. Hindi ako naiiba sa inyo. Lagi niyang sinasabi. Ang pinagkaiba lang, pinili kong hindi lumayo sa sakit. Tinanggap ko ito bilang bahagi ng paninindigan. At ngayon, inaalay ko ang boses kong ito sa mga tao na nanatiling tahimik hindi dahil gusto nila, kundi dahil wala silang pagkakataon. Sa isang panayam sa isang International Human Rights Forum, tinanong siya kung ano ang pinakamasakit sa lahat ng pinagdaanan niya. Ang masakit, sagot ni Selena, ay yung mga gabing gusto mong sumigaw pero alam mong walang makikinig. Pero ang pinakamasaya ay yung araw na malamang mong may isa, dalawa o 10 tao nang pumili rin magsalita dahil narinig nila ang boses mo. Habang hinihiga ni Selena si Isidro tuwing gabi, pinupunasan niya ang noo nito sabay bulong. Dahil sa'yo, natuto akong maging mas matapang. Dahil sa'yo, hindi ko na kailangan magtago sa dilim. At sa bawat kwento ng inaapi, sa bawat balitang lumalabas, sa bawat bagong boses na naglalakas loob magsalita, may isang pangalang palaging binibigkas ng may paggalang, may inspirasyon at may tapang. Si Selena Navarro, isang dating operatiba, isang ina, isang tinig at isang paalala na kahit sa katahimikan, may lakas na hindi kailanman mabubura. Mainit-init pa ang buhangin sa ilalim ng paa ni Selena Navarro habang nakaupo siya sa isang lumang kahoy na bangko sa tabing dagat ng Palawan. Tanghali nang dumating siya rito kasama si Isidro na ngayon ay isa ng makulit na sanggol na natututo ng tumayo. Sa kanyang kandungan, nakahilig ang bata. Pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang puting blusa habang tinatanaw ng mag-ina ang dahang-dahang paglubog ng araw sa kanluran. Walang ingay maliban sa marahang hampas ng alon, tunog ng mga ibong mandaragat at manghihinang tawa ng ilang batang nagtatampisaw sa di kalayuan. Sa katahimikan ng tagpo, ramdam na si Selena ang isang bagay na noon ay tila napakalayo. Kapayapaan. Hindi kapayapaang gawa sa katahimikan ng gabi, kundi kapayapaang ipinaglaban, tinahak at sa wakas ay natagpuan. Ma! Bigkas ng isang maliit na tinig mula sa kanyang anak habang inaabot ang daliri niya. Ngumiti si Selena at hinalikan ito sa noo. Oo anak, andito lang si mama. Sa likod ng kanyang upuan, isang anino ang lumapit. Tumigil ito ng ilang sandali, saka maingat na nagsalita. Hindi mo talaga kayang hindi mamukod tangi kahit nakatalikod ka lang. Napalingon si Selena. Si Elias Lorca, bitbit ang isang maputing folder at 2 paper cup ng kape. Hindi mo ba talaga kayang lumapit ng walang hawak na proyekto? Biro ni Selena habang umiling at tinanggap ang mainit na inumin. Ang totoo, iniwasan kong istorbuhin ka. Pero kapag nakita mong may isang ideya na hindi mo maibababa kahit ilang gabi ka nang walang tulog, di kailangang ilapit sa taong pinakamay puso para rito. Sagot ni Elias, sabay abot ng folder. Scholarship? Tanong ni Selena habang binubuklat ang unang pahina. Para sa mga anak ng mga biktima ng kaharasan, hindi lang babae,
kahit sinong nawalan ng magulang dahil sa abuso o kalupitan. Hindi ito grand project. Maliit lang ang simula, pero sapat para sa masabing hindi tayo tumigil sa laban. Tinitigan ni Selena ang mga pahina. May detalyado ng plano, listahan ng mga posibleng beneficiaries at mga partner organization. Sa bawat linya ay naroon ang intensyon hindi lang tumulong, kundi ipagpatuloy ang laban. Kahit hindi nadala ang armas, hindi nasuot ang uniforme at hindi na sa likod ng tagong operasyon. Mula sa malayo, isang grupo ng kabataang babae ang lumapit para humingi ng litrato. Isa sa kanila ay umiiyak habang nagsasabing, "Ate Selena, salamat po. Dahil sa iyo, naglakas loob akong magsampa ng reklamo sa stepfather ko. Binabasa ko po palagi yung tahimik na lakas. Ikaw ang naging sandigan ko." Ngumiti si Selena, niyakap ang babae at marahang bumulong. "Hindi ako bayani, pero salamat kung nakatulong ang kwento ko. Ngayon, ikaw na ang susulat ng sarili mong kwento at gagawin mo yun ng may tapang." Habang unti-unting nilalamon ng dagat ang araw sa kanluran, isang bagay ang malinaw. Ang kwento ng babaeng minsang sinabunutan sa kalsada na inakalang mahina dahil tahimik ay naging alamat ng bagong pag-asa. Hindi dahil perpekto siya, hindi dahil malakas siya, kundi dahil pinili niyang bumangon, magsalita at maging tinig ng lahat ng nanahimik sa loob ng mahabang panahon. At sa bawat alon ng dagat na umahampas sa dalampasigan, dala nito ang mensahe. May mga kwento ng pananakit na naging simula ng paggaling, at may mga babaeng minsang pinatahimik na ngayon nagsusulat ng kasaysayan.